Nanganganib nga ba na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Sino ang mga abogadong magtatanggol at mag-uusig sa kanya? Nanganganib nga ba na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Iyan ang isa sa mga pinakamainit na usapin ngayon sa Pilipinas. Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado, maraming Pilipino ang nakatutok sa bawat pagdinig, sa bawat argumento ng magkabilang panig. Sa video na ito, aalamin natin kung paano nga ba maaaring mapatalsik sa pwesto ang isang Vice Presidente sa pamamagitan ng impeachment. Sino-sino ang mga kilalang abogado na bubuo sa depensa ni Vice President Sara Duterte at sino naman ang mga maghahain ng mga ebidensya at argumento laban sa kanya. Ngunit bago ang lahat, mahalagang linawin ka artikulo ng impeachment ay isang legal na konstitusyonal na proseso. Ang pagsisimula ng impeachment trial ay hindi nangangahulugan na otomatiko ng mapapatalsik sa pwesto ang isang opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng ating konstitusyon, kinakailangan munang marinig ang magkabilang panig, masuri ang lahat ng ebidensya at saka lamang magpapasya ang Senado bilang impeachment court. Sa kasalukuyan, nakasentro ang atensyon ng publiko sa Senado kung saan isinasagawa ang paglilitis. Dito maglalaban ang prosecution panel at ang defense team sa pamamagitan ng presentasyon ng mga dokumento, testigo at mga legal na argumento. Isa sa mga pinaka-aabangang bahagi ng paglilitis ay ang powerhouse defense team ni Vice President Sara Duterte. Sino-sino nga ba ang mga legal team ni VP Sara? Nangunguna sa kanyang legal team ay si Attorney Sheila Sison, ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Sheila Sison, ang lead counsel ng Vice Presidente. Isa siyang partner ng Fortune Narvasa and Salazar Law Firm at kinikilala bilang isang mahusay na litigator. Ayon sa kanyang law firm profile, ilang ulit siyang kinilalang Lawyer of the Year ng kanilang opisina dahil sa kanyang kahusayan sa paglilitis. Siya ang inaasahang magiging pangunahing boses ng depensa sa impeachment court. Kasama rin sa defense panel si Attorney Philip Siegfried Fortun, isa sa mga founding partner ng Fortune, Narvasa and Salazar. Mahigit 4 na dekada na siyang abogado at nakapaghawak ng ilang malalaking kaso sa bansa. Kilala siya bilang isang veteranong trial lawyer na may malawak na karanasan sa kriminal at civil litigation, arbitration at maging sa mga impeachment proceedings. Naroon din si Attorney Gregorio Narvaza II, isa ring founding partners ng FNS Law Firm. Bukod sa kanyang pagiging abogado, naging basketball player siya sa Ateneo noong kaniyang kabataan at naging komisyoner ng ilang basketball leagues bago tuluyang mag-focus sa kanyang propesyon sa batas. Kasama rin sa legal team si Attorney Christine Ferrer, isang certified public accountant at eksperto sa taxation, corporate law at litigation. Malaki ang naging karanasan niya sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa buwis at corporate matters. Hindi lamang sila ang bumubuo sa depensa. Kasama rin si Attorney Carlo Narvasa, Attorney Justin Nicole Gular, Attorney David Ronel Golia, Attorney Lyndon Miguel Baquel, Attorney Carol Grace Orosio, Attorney Clarlene Radok, Attorney Francisca Marie Flores, at Attorney Miguel Carlos Fernandez. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalisasyon sa litigation, arbitration, corporate law, labor law, environmental law, taxation at iba pang larangan ng batas. Samantala, magsisilbi namang tagapagsalita ng defense team si Attorney Michael Wesley Pua, dating undersecretary at spokesperson ng Department of Education. Siya ang inaasahang magbibigay ng mga opisyal na pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Kasama rin sa legal advisor sina Attorney Mark Venluan, Attorney Ralph Bodota at Attorney Roberto Batong Bakal na pawang may malawak ding karanasan sa criminal, civil, administrative at commercial litigation. Ngunit hindi rin basta-basta ang haharap sa kanila. Sa kabilang panig naman ay ang House Prosecution Panel na binubuo ng mga piling miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sila ang may tungkuling iharap sa Senado ang mga articles of impeachment, magpresenta ng mga testigo, mga dokumento at iba pang ebidensyang pinaniniwalaan nilang susuporta sa mga reklamong
isinampal laban sa Vice Presidente. Ang kanilang pangunahing layunin ay kumbinsihin ang Senado na may sapat na batayan ang mga paratang upang mapanagot si Vice President Sara Duterte alinsunod sa konstitusyon. Sa kabilang banda naman, sinisikap ng defense team na ipakita na walang sapat na batayan ang mga akusasyon. May mga naniniwalang dapat umusad ang proseso upang mailabas ang buong katotohanan, habang mayroon ding naniniwalang dapat manaig ang due process at mabigyan ng patas na pagkakataon ng Vice Presidente na ipagtanggol ang kanya sarili. Sa huli, hindi social media, hindi survey at hindi opinyon ng publiko ang magpapasya sa kapalaran ng Vice Presidente. Ang magiging batayan ng Senado ay ang mga ebidensya, testimonya, argumento ng magkabilang panig at ang mga probisyon ng batas at konstitusyon. Kaya sa tanong na nanganganib nga ba talagang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Sa ngayon, wala pang magsasabi ng tiyak o wala pang makapagsasabi ng tiyak na sagot habang hindi pa natatapos ang paglilitis at wala pang pinal na desisyon ang Senado. Nananatiling bukas ang lahat ng posibilidad. Patuloy nating sinusubaybayan ang bawat pagdinig, bawat argumento at bawat desisyong ilalabas ng impeachment court. Dahil ang kasong ito ay maaring maging isa sa pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Kung napadaan lang sa iyo ang video ito, palike, comment and share. Huwag kalimutang mag-subscribe sa artikulo. Maraming salamat.